Monkey Film Fest. Yes! So we're very proud. Congratulations, Ayan 901! Ayan Bring it na. up, bring it up! I love it. Pero natitiri-eyed yung director namin. Oo. Sobrang magkasama yung musical boys and kami. So may OG. nakikita ko siya kanina. Oo. Oh my God. Surya yung ano niya. Parang Frankenstein. So, Kid, ano masasabi mo sa... Oo nga. Welcome, Pumasok ang puta, kamilo ka. Kinilig. Malungkot. Ako, uy! Ganon. Ay, mga OG, ano na-feel nyo? Kayo muna bago Oo. kami. Ako honest, ano to may pakiramdam, as an artist. As an artist for... Tsaka Napagkukwentuhan na eh. Parang may ano ko may pakiramdam, hindi sa parang pagmamayabang, no? Pero habang, di ba ginagawa natin, sinasabi nga, oy, baka ipasok to sa MMFF, o ganyan. Meron na akong parang hunch na na yun yung gagawin ng pelikula na mag-festival siya. So, nung nakapas, parang inano lang, in-affirm lang, pero may feeling na ako na, mukhang, kasi maganda yung film Natama yung ginagawa Yeah. mo. Di ba? O, Na-expect mo na kahit paano. Ano ba yung mga genres? May horror, Oo. may Drama. comedy, tama, May dramedy, romance. romance. Yes. Tapos yung barkada. eto Bar Boys, ano siya? Lahat. Barbie D. Very bubbly. Hindi, pero ano siya ba? Like, yung Bar Boys as a film, ano ba siya kung pag-uusapan lang din natin? Inspirasyon. Isang malaking slice of life. Ayun, gano'n, yung Jollies of Life. Lahat ng character, merong makaka-relate talaga. Oo. Bawat isa talagang lahat ng hikahos, lahat ng pinagdaan. Each character represents somebody. Parang gano'n yung Oo, parang iba-ibang walks of life. Tsaka more than that, feeling ko yung mga tao ata, ginusto din nila talaga masama to. Parang hinahanap-hanap nila eh. Nagte-trend lagi, nire-request. Alam nyo, actually sa OG, pag may lumalapit sa aming law students, lagi may tanong eh. Kayo yun, kayo OG. Lagi may nagtatanong, Damn, we're kailan old." po magkakaroon ng Bar Boys 2? Wala bang Oo, sequel yun? oo. Parang akalain mo magkakaroon ng Lagi na yung mga tanong sa atin. First, ako sa inyo, pero first project ko to na may sequel. Kaya may Ganda. pagka-proud ako. And Sorry, musical. na may franchise. Franchise! Inyo yun, talaga inyo. Actually, proud ako. Nakaka-proud, syempre. Dami nanood noon. Dahil mo sinasabi, 18, 21 million yata. From 70. Now, 70. from now and then, may mga tama ka, lumalapit na tao. Ay, nag-law student ako dahil sa pelikula niyo. Nakaka-proud. Mailan parang yung lumalapit, napapayakap ako sa kanila. Nagkakongrat. Parang, sir, law student pa ako nanonood ako. Alam niyo po, lawyer na ako ngayon. Sa airport yun nangyari eh. So, napayakap ako sa akin, congratulations. Sabi ko, ay shit, may effect pala yung pelikula namin. Bibilan ako ng mga 3 months ago, dapat second hand na kotse. Oo. Siyempre, ka-message ko, hindi ako nagpapakilala. Tapos pinuntahan ko na yung unit. Pagdating, parang naglo-law school din siya. Tapos sa sobrang tuwa niya, tinawag niya yung parents niya. May mga edad na, Mom, Dad, punta kayo dito. Bumaba yung parents niya, may mga edad na sabi niya, kayo yung inspirasyon. Kung bakit nag-law school yung anak ko. Binigyan niya sa iyo, auto. Hindi ko isuha yung auto. Wala akong pera. Pirma ka muna yung kontrata. Papalitan ko. Asshole pala eh. Talagang kinilig ako. Kasi sinabi ni Direk Kip sa akin nung premiere hit pa lang ng Balot. Yeah. So parang na-spoil din ako doon. Na-excite ako na, gagawa ka pala ng sequel ng Bar Boys. And then na-curious ako kung anong magiging story since it really felt very full from Bar Boys, the first one. Yes. Kaya sobrang na-curious ako sa kung paano mo i-extend yung story nila. And then, sobrang natuwa lang din ako as a fan, reading the script, knowing the after-school life nila Tora, nila Josh. And then, I'm really excited then for yung mga co-fans ko when they watch this new one. Pasabog. Ako naman kasi talagang na-watch ko talaga nung Yes. pinalabas yung Bar Boys. So talagang... Kasi niyan, Yes! Oo. 2017! Fan din ako. nagbayad ka?
Oo naman! Baka pobre ka. Sino yan ba? Fire. Nakapass. Grabe mga veterana ha. Pero yun nga, sobrang sobrang fan ako nito kasi nga, Oo. nung college ako, may prop ako nung sa com na pinagre-recite kami na ang format ay pang law school. So sabi ko, ay ganito pala yung eksena kapag law school. Tapos fan din siya ng Bar Boys. So talagang fan kami lahat ng mga parang circle ko. So nung nalaman kong ipapasok ako dito, sobrang, oh my God, nilabasan. Sobrang. Nilabasan. No! Kasi talagang ganun yung ano yung Feeling. Overflowing. Overflowing feelings. So ayun, ano siya, tsaka fantasy ko talaga maging lawyer. Yes, at ang ganda na role mo dito. Oo, actually di ko na pangarap kasi alam ko mahirap kasi mahal nga siya. So, fantasy ko na lang siya na maging lawyer. Guys, estudyante ko to eh. Yes. Kailangan nyo abangan yung eksena niya. Yes! They killed it! Sobrang Killed it! In one She, take. ano ba? Killed Siya it nga, in siya one nga. take. Ako? Nung unang sinabi sa akin itong sequel, sobrang na-excite din ako, of course. But at the same time, merong pressure sa akin. Kasi nga, nung naririnig ko syempre yung success ng first Bar Boys, nandun yung pressure di ba? Kung paano mo gagawin ito ng maayos. Syempre, paano ka mag-fit in sa naunang Bar Boys dito sa sequel na to. Pero, nung time kasi na yun, parang, yung time na sinabi sa akin ni Direct Kid 2, ito din yung time na papasok din ako ng bahay ni Kuya. Oh, yeah. Kaya parang... Nagkita pa tayo, di ba? Oo, Kuya. Nakita pa tayo. Bago. Nag-audition Yung time na siya. nag-audition ako. Yes. Nag-audition ako para sa role ni Arvin. Kaya, ayun, parang ang dami ding tumatakbo sa utak ko that time. But at the same time, sobrang na-excite ako gawin yun. To the point na nung nasa loob ako ng bahay, iniisip ko kung Kung na-mention mo natanggal pa. na ako. Na-mention mo sa bahay. Sana kasama ka Sana pa rin kasama sa pa din. pelikula. Sana Oo. magawa pa din paglabas. Yung parang kinikilig ka dun. Kinikilig ka sa labas. Parang iba yata agenda mo nun eh. Focus mo nun eh. Pero alam mo, habang nasa loob ka, sinasabi ko kay Kim, grabe, hindi alam ni Will kung ano nangyayari ngayon Totoo. sa labas. Wala siyang kaalam-alam. Actually, nung nasa set siya, alam mo, shock pa siya eh. Kaka- Sa mundo? Oo. Shock pa siya eh. Parang to the point. Tumatagos pa yung tingin niya eh. Oo. Ano yan? Grabe yung yung tapings natin. Yung tapings natin. Imagine, kuya, 4 days after paglabas Diretso shoot, no? diretso shoot. So parang medyo may shock talaga. Tapos eh. iyakan Thank you pa. Busog kami lagi sa set. Yes. Thank you so Thank you much. lahat. Oo, correct. Thank you sa Madami mga siya fans. padala lagi. Salamat sa mga fans ni Will. Pero honestly, I wanted to pull, tayong dalawa, we wanted to pull you aside ngayon. Parang, kailangan mo huminga. Oo, Parang, gusto mo, ikutan ka namin, gano'n. Kita pa yung shock. Pero, ayun. It's Actually, your ginagawa time. namin siya Your before time. take. Tama. Kasi hindi pa niya gets yung mundo. Yeah. So pumunta tayo na saan ka, kaya sabi ko, pahingin mo lang 5 minutes with Will. Wala, patay na yung dating. Ako. Yung dating Honestly. Kian. Oo, dito sa totoo lang parang sa 8 years na dumaan, parang ang dami nangyari. Ang galing nga kasi kung paano nag-evolve yung kami as mga tao, as mga aktor, ano ginagawa namin sa karir namin. Nag-evolve din yung character sa amin dun sa pelikula ng sabay. So medyo weird yung feeling na, kasi ba usually ba, tayo papasok tayo sa isang character sa pelikula. Papasukin mo siya ng present time, di ba? Pero eto, may kaakibat siyang nakaraan eh. Tapos yung in-between nung mga nangyari. 8 taon na yun. Oo, di ba? Kung Wala. ano man yun. So parang like, hindi mo alam bago ba tong setting, pero same person, pero wala na rin yung tao na yun. Kaya sinasabi ko na, parang feeling ko, yung Iba dati na rin ako, yung- wala na yun. May growth. Dami Josh na. doon. Oo eh. Tsaka kahit ako bilang Oo. si Kian, parang dami kong major losses sa buhay ko. Ang dami mo nang pinagdaanan na nag-ambag sa maturity or growth mo as a person. What about you, Carlo? What has changed in the last 8 years? Nahimik ako dito, Kit.
Gusto buhin. Siguro yung appreciation, yung sa experience ng buhay. Mas iba na yung pagnamnam ko sa bawat araw, sa bawat paghinga, yung ganun. Kasi noon parang dinadaanan ko lang yung mga araw kasi laging sabog, laging pagod, laging, di ba? Ngayon kahit pagod ako, mas Sabog ako. Ayun na, yung mas, yung appreciation ko nga sa buhay, yung mga nakakatrabaho ko, yung mga minamahal ko, mas binibigyan ko na ng oras, ganun. Tsaka hindi na ako, kasi noon pagka nag-give up ako kaagad, mahina loob ko. Ngayon mas, Lumabang. let's go. Ikaw, Rocco. Fine. Eh, kasi ilang years ako sa showbiz since Starstruck? 13? Sabay tayo. I don't know kung nafe-feel nyo to pero ang dami kong running moments na, shit, may career pa ba ako? Parang, Yeah. everyday parang sinasabi I ko, think Alenas, Tayo ganun. bilang artist yata kakibat yung parang anxiety na yun. oo, parang, What if it all ends tomorrow? Hindi stay. magkaka-project pa ba ako? Ganun, parang, laos na ba ako? Parang, katakot lang eh. Kasi yung trabaho natin, hindi siya forever talaga. Oo. So, nakakapagod lang na mag-reinvent, nakakapagod gumawa ng bagay para Keep to up stay, with the times. keep up with the time, stay afloat financially, mga ganyan. Pero, siguro na ito yung time na dapat ako magpasalamat sa film na ito and to the success. Kasi, many were the times nakala ko, shit, parang laos na ako, parang ayaw na ata akong kunin ng mga ano. Pero because people kept remembering this film in Toran, that always made me feel na may kwenta pa ako. Parang may ano pa. Ba't ako naiiyak? Parang feeling ko kasi parang anytime pwede yung mawala sa ano. Pero yun nga, kaya lagi ko sinasabi, lagi ko na-appreciate yung mga tao na nagpapasalamat because of More Boys. Kasi it makes me feel na, kaya to. Parang kaya ko pang tumagal. Na-align yung path na so, doing Bar Boys 1 and knowing the effect, parang malaking parte yan sa buhay ko. Kaya, hino-hold on ko until now. Para lang alam nyo. Hindi ka wala, men. Di Mahal ka lang pala namin ako. always, Di lang pala kapatid. ako. Di lang pala ako. Okay, may Enzo. So, Enzo. Wala na doon bago eh. Pero kidding aside, looking back, actually itong Bar Boys, it's one of the movies na hindi ko expect na mag-hit. For me, during that time, parang okay, I just did a movie. I didn't expect that it would be this big. And like what Rocco said, ako na sa point din ako ng buhay ko na baka hindi na ako maging actor very soon. Because I'm in a point of my life na I need to have other options besides acting. Kasi hindi na tayo bata eh. Diba? And we have other responsibilities. We have to make calculated choices. Hindi ka na pwedeng basta-basta kunin mo na lang yung mga projects na to, roles na to. So, maybe before when I was younger, I can say I was quite selfish. But now you have to think about the bigger picture na may mga taong umaasa sa'yo. And ako, nasa point din ako na I want to spend more time with my family. My mom and dad are seniors already. So knock on wood naman, pero syempre, you just want to make the most out of your time with them. Siguro pag tumatanda kulang na yung 24 hours eh. No? Oo. Yung dating mahaba na 24 hours, ngayon parang, Ay, iksi na lang. na yun? Kaya parang, Sa amin sa amin. Okay pa kayo eh. Sino ano? Ako na? O ikaw? Sige. Pinali ka na, maganda Oo, yung style pinali mo. ka na. Para hindi ba? Oh, Ako feeling ko, 37. Oh my gosh. Feeling ko pa ba facelift na ako niyan. excuse me? Excuse me. Pero ano, Nakado ka natin. alam mo, eto, ako kasi ang plano ko pa lang hanggang ngayon is tingin ko hanggang 33 pa lang, gano'n. Kasi very unsure ako sa buhay ko ngayon. Lalo na especially
hindi pa namin alam kung saan kami pupunta, kami mga trana, di ba? So parang yung danas ko sa buhay, hindi ko masyadong ma-project sa ibang tao. Wala akong idol na parang meron naman pero hindi ganun kadami, di ba? So talagang unsure pa yung buhay for me. Pero feeling ko ako very positive ako in life na parang ang daming great things na mangyayari. Hindi naman ako magkakapamilya pero gusto ko, parang gano'n. So parang ano bang aanuhin ko? Parang unahin ko One day at a time. priority. Parang alam kasi ang Oh, hirap pero kasi future yung question eh. Like, gets ba? Ano, Parang diskarte? hirap. Oo. Yung Oo. hindi lang yung diskarte. Parang, di ko alam kung... Yung next steps talaga in Oo, life. parang society would allow me na... Tingin ko, isa lang sure ako. Sure akong talagang ipupush ko pa din ang pag-aartista no matter what. Oh, Parang yeah. ganun. So, ayun. Okay. Ayun, you inspire me. Sa totoo lang. Itong set na to inspired me. So, ayun. Ikaw, Therese. Well, feel ko naman, by that year, after 8 years, magkakaroon kayo ng space para makapag-voice out din talaga. I hope that society will change by then. But for me personally, gusto ko sana na magkaroon ng pamilya ng sarili. Kasi super family-oriented talaga ako. And it's not enough for me to just live by the purpose of working for my own self. I think by that time, I'd want to build my own family as well. And in terms of career naman, I would like to always create with a purpose. And hopefully by then, I'll be able to produce lots of notable works, not because it has gained a lot of awards, but because it has gained a lot of insights from others and call to actions. So yun. When you say with Pwede purpose... mag-audition sa'yo. Hindi, wait lang. When you say with Natin purpose, yan. what exactly do you mean with purpose? By creating with a purpose, you always would have to have stories made with sincerity. Talaga. Stories about people, tayo, like itong Barboys. Kaya siya, that's why Barboys had a life of its own because it fleshed out from sincerity, di ba, and love. And yun din yung gusto ko ma-achieve rin behind camera, not just on cam. Na sana yung pagiging intentional ko sa mga projects ay talagang ma-flesh out siya sa medium ng pelikula. Pero yun, sure din ako, katulad ni Sasa Girl, para sure din ako na kahit anong mangyari buong buhay ko, gusto kong magkwento. Yeah. Ganda. Love it. Katulad nila. By 28 or 29, gusto ko magkaroon ako ng... 21 ka lang? 20 ka lang ngayon? 23. 23? Gusto magkaroon Nang, At 28, 29. same. 28 ako 29 ako nagkaroon. Kasi parang ang mindset ko, gusto ko, pag lumaki siya, masasabayan ko pa rin. Tama. Same. Sobra. Never happened. Pero, For me, for ako yun. pero yun nga, I mean, ngayon, hindi ko naman na para sugarcoat pa. Medyo okay din naman yung mga nangyayari sa buhay ko. Kaya ngayon, parang ang pinaka gusto ko lang is masustain lang talaga kung anong meron ako ngayon. Madala ko hanggang sa magawa ko yung sinasabi kong makapag-iwan ako ng legacy dito sa industry na to. Pwede ba mag-follow-up question? Yeah. Free flow naman. Wala. Hindi, follow-up question. Pwede na follow-up question. Sino yun? Hindi na kasi ako sa sinabi nila, Will. Na about legacy, di ba? Yeah. Ang isip mo, sabi mo, gusto mo mag-iwan ng legacy Yeah, sa oo. industriya na to. Bigla ako napatanong sa sarili ko, kung ano ba talaga yung legacy? Ano ba talaga siya, lalo sa industriya natin? Ano ba ibig sabihin nun? Di ba na parang, may ginawa ka magandang project, or magaling ka di performance mo sa isang ano na to, bumenta ba to, sikat ka dito, laki ng kinita mo dito sa isang project na parang, kaya gusto ko rin buksan yung insights nyo tungkol doon. Ano yung legacy talaga kung isipin mo, di ba? Sana the films that I become part of, they would have a life of its own, longer than my own life, and longer than all of our lives.
Yeah. That's the type of legacy that I want. Hindi lang siya boses eh. Sarili siyang... May Pag-shape? sarili siyang kaluluwa o kultura yung arts eh. Lalo pagdating sa pag... Hindi lang siya nagsasabi ng ito yung gusto naming iparating. Gumagawa siya ng sariling mundo para magpakita at magbukas ng bagong perspective at ng bagong paniniwala. Na-realize ko na nga na yung arts actually para siyang platform ba? Kunyari manonood ako, napanood ko tong sabi natin Bar Boys. Yan yung iniisip ko eh. Yan sinasabi niya yung nararamdaman ko. Hindi ka nag-iisa. Ang resulta nun is, depende naman kung ano yung ano, Yung kabaliktaran naman pagsasalita nun, ko. na tao, ang goal naman niya, yung isa parang, uy, ganyan din ako, Mm. parang namulat ako. Pwedeng yung isang nanonood naman, kailangan lang niya ng entertainment ng oras na yun. Oo. Mawala siya sa mundo niyang sarili. Mm. Mapunta siya sa mundo ni Will Ashley, halimbawa, Oo. sa isang pelikula na to, parang... Kasi it's based on truth. Mm. Yes. Iba-iba na apektuhan. It It's wakes art up. is subjective. Oo, it wakes up a different side of us. No Like ako. matter like reality yan or fantasy yan. Mm, Diba? Ako kasi tulad ng sinabi nga ni Therese, yung purpose and everything. Sinabi mo din yung legacy. Parang these things, to me, parang iniisip ko in the next years, para saan nga ba yung ginagawa ko mo? Yeah, Alam mo yun? exactly. Like, para saan to? Like, ano lang ba, cloud ba to? Attention ba to? Ego ko lang ba to? Or whatever. Pero ang nare-realize ko talaga, it's the truth eh. Yung parang yung pinoportray mo, i-represent mo, truth yan, truth mo yan, or truth yan ng ibang tao. And yung fantasy na yun, fantasy man or reality, it's valid. I don't wanna dwell in the past. Pero for me as an actor, I feel that during my younger days, nagawa ko naman yung mga roles na gusto kong gawin. From different genres, different characters. And happy ako when I was younger na buti I took that risk. Buti ginawa ko yun. Ako yung regret ko siguro yung mga... Dami ko rin kasing hinindian ng mga projects. Nabanggit mo. Oo, kasi nawalan nga ako, hindi na ako ganun ka-confident. Ikaw Ako din. wala akong Ay, wala akong kamusta? regret. Wala akong regret. Bago pa lang ako na artista, like, kasi ngayon pa lang nagsisimula pa lang ako, na-enjoy ko pa siya, and wala akong regret. I think ako rin, Regrets. wala rin akong regrets kasi parang lahat ng mga hinindian ko, lahat ng mga mistakes ko ay naging learning point yun, na learning curve yun sa kung saan ako ngayon na path. And kung hindi man yun nangyari, baka hindi rin ako nandito ngayon or hindi ako natuto. Daan. And in the film nga, di ba, na pakita naman na failures will make you be a good changed person. Pero hindi mo kasi mararanasan yun kapag hindi mo ma-realize yun habang nandun ka Habang sa sitwasyon. Katulad ni Eric, feeling niya sure na sure sa sarili niya. Tapos biglang yung buong mundo, biglang inano siya. Iba yung plano ng... Akala mo, di ba? Pero biglang, ay shit, dadaanan mo yun sa buhay. At kailangan. Ako, ilang beses na ako natatanong tungkol dyan sa regrets na yan. At parang nagkakaroon ako ng time tuwing gabi, iniisip ko kung meron nga ba akong regrets sa loob ng ilang taon akong nandito sa industriya na to. Pero masasabi ko na, wala talaga. Kasi na-enjoy ko naman yung kabataan ko din nun. Nakapaglaro pa ako sa labas with friends, bago ko nag-work talaga. And sa mga projects naman, masasabi ko na dumaan talaga ako sa process na matuto sa craft ko, dumaan sa ma-experience ko yung iba't ibang directors, iba't ibang actors. Okay. Pero, Si Rocco, Prince of Stars. oh my God. And, alam mo, sige nga, habang nagsasalita ka, na-realize ko, I'm reluctant to say. I'm reluctant. I'll be honest. Pag nakikita kita, Will, may lumalabas na ibang Rocco na sinasabi na, yun, sikat ka, dapat, alam mo yun, bago Starstruck, you were there, you were taas, gano'n. Pag nakikita kita nung yung fame na meron mo yun, parang may lumabas sa isa pang Rocco na gusto mo yan, gusto mo.
sayang yung mga hinihindian mo nun. So, nakakatakot lang. Kaya may time na iniiwasan ko makita ka. Kasi nagkakaroon ng fine line. O parang may whispers sa tenga ko na may nagpo-pull back sa akin. Which leads me to praying actually. And then, thankful din ako. Nakatulong din na pinilit ko na humarap sa'yo para sabihin ko sa sarili ko na happy ako sa nangyayari. Nagtama yung mga I have no regrets. Nawawala yun. Kaya... Transparent mo eh. Hindi. I'll be honest. Baka rin. May time na iniwasan ko si Will sa set. Kasi natakot ako sa kotse. Alam niyo ba, umiyak ako sa kotse pa uwi. Oo, may mga ganun. Sa last day. Parang feeling ko, Alam ko yung last Ikaw day. kasi. huwag yun. Pero may ganun, may mga demons na ano. Bakit? Dahil ano ba? Mahirap maging actor ha. Oo, Yes, yeah. oo. Mahirap, Kala nila hindi insecure yung mga artist. Oh, nako. Sobrang Sir, insecure. sobra. Sobrang insecure. mahirap maging actor. Minsan kasi nagiging confident lang ako pagka nasa character na ako. Yes. Dati bato ako, wala akong pake. Pero ngayon, yung konting salita na ano, pwede magsalita, mag-eksena kayo. Sabi may nabubuksan mga pinto. Naramdaman niyo yun. So, may time na ganun yung effect ni Will sa akin. So, yung sinasabi but now- mo is more on parang like, yung potential, yung maximum. What could have been. Oo, yung mga ganun. Yes, Parang, yes. you could have been more, Rocco. May gumagano sa You are more. kay Yes, you are more. Pero, ano, kahit ko na-realize, wala ako. I'm proud to say I have no regrets. Talaga. So, in a way, binuo ka ng film, binuo ka ng proseso ng paggawa ng pelikula nito. Oo, na without telling you guys. But now I have the opportunity to say what is happening inside You of have me. the opportunity Thank to you sa thank inyo. us. Thank you sa inyo. Thank you. Good bag, good bag. Iba tong Born Boys na to. Kami ka na. Mauna na ako. Message ko to the younger ones. Dumaan na kami dyan. Lahat ng opportunities nyo, milk it. Enjoy every minute of it. Tama yung sinasabi ng mga nakakatanda sa amin na hindi buong buhay ang showbiz. So, bilang isang entrepreneur, habang humahataw kayo sa projects, find something or invest in something, lalo na sa insurance kasi hindi natin, delikado yung mga locations natin. So please insure yourselves. Kaya Wala akong binibenta! Kaya bumili kayo ng policy. Ito. May ads. Hindi, totoo to nakakatakot lang. Tama. Hindi natin alam dahil sa work natin, kung pagpapunta tayong taping, may mangyayari Totoo sa naman. Topic na yun ni Kuya Rocco. Hindi, totoo. Ano yan, yan ang sinasabi ko sa kabataan. Enjoy it and boys, I love you guys. Ako naman, hindi lang sa inyo. Pati sa mga nanonood. Don't give up on yourself. Lagi. Don't give up on life. Don't give up on people. At don't give up sa bayan na to. Palagi Yeah. na paglaban. Yun lang. Lagi lang dapat. Mahirap man, buo yung loob mo. Lagi. Kahit takot ka, buo pa rin yung loob mong takot ka. Alam mo, dapat, ganun. Don't give up. Lagi sa buhay. Buhay. regrets? Nasa regrets mo yun. Ako, kung kukuha ng insurance. Akala mo hindi siya aalis. Siya yung aalis. Oh, sorry. Bakit na magkano ba yan? Alam mo, nag-a-adjust na nga kami sa'yo. Sorry. Ikaw, sir naman. Hindi, kung ako advice, at parang gusto ko na sabihin sa inyo, parang kailangan natin lahat maintindihan na wala talaga tayong kahit na anong pagmamayari sa mundo na to. Kung hindi, eto lang. No. Di ba, yung nangyayari before, wala na yun eh. Yung mangyayari bukas, wala pa yun eh. So, kung yung mismong nangyayari na to, kaya nating i-savor at i-embrace. At, alam mo yun, parang, madalas kasi na caught up tayo sa sa parang, madalas tayo mag-overthink, madalas tayo mag-isip ng future o ng kung ano dapat tayo or ano yung sinasabi ng society na dapat para tayo yung successful, ito ka, dapat sikat ka, dapat Standard. pera ka, dapat ganito yan, dapat ganito. Pero hindi naman tayo madalas tinatanong kung masaya ba tayo or okay ba tayo as tao. Parang siguro kasama na din
sa gusto ko sabihin na yung ginagawa natin would mean nothing kung tayo rin hindi rin natin nahanap yung parang kabuuan sa sarili natin. Yung balanse na. So, yung balanse ng buhay na, alam mo yun. Tsaka, siguro huwag kayong ganyan. Parang, ano lang, parang, kasi madalas nangyayari, di ba, hindi lang sa personal, pero ngayon, it's all online. Yeah. Mas ang daling maging bagay, daling maging, alam mo yun, na... Dali na magkamali, no? Oo na hindi naiintindihan ng lahat ng tao na bawat tao na may pinagdadaanan na hindi mo masabi pwedeng masalumuinti ko nung isang tao na dahil ang gusto mo lamang trip or gusto mo lamang urat, di ba? Parang walang point eh. So siguro just be kind and be real. Di ba? Kailangan mo para isipin yung common good. Maging nice lang tayo sa mga tao. Not unless meron talagang ginawang below the belt sa inyo. Ako, So everyone, ito. for everyone, I think, huwag niyong kakalimutan yung hugot ko sa buhay. Kahit gaano kababaw siya. Sorry. Kasi ako, I always reminded myself na parang, ako lang naman, na-enjoy ko lang naman talaga tong eksena to kasi na-enjoy ko talaga siya. Parang gano'n. And, lagi ko nire-remind yung sarili ko na mangarap ka pa din. Always ka mangarap. Like, lalo na sa mga bata ngayon, ang daming mga bata ngayon walang pangarap. Or kahit yung mga matatanda, wala na rin pangarap. No, Natakot. it's always another day to dream. And yun ang gusto ko. It's always making my fantasy to reality. Parang yun. I think that's it. I love it. I love it. Ganda nun. Thank you po. And that's the end. Charis. And that's the end of the podcast. The joke lang. Message to everyone, including myself. So everyone in the couch and then everyone naman. Okay, sige. To everyone in the cast, and including myself, I think being part of this industry, I think constant reminder dapat sa atin na let's not be so harsh on ourselves. Yeah. I think syempre yung number one harshest critic natin is yung mga sarili natin. Syempre we're trying to fit into certain societal norms or kung anong sasabihin ng mga boss, ng mga comments, sasabihin ng mga tao. Number one talaga, don't be so harsh on yourself because, you know, life is forever a learning learning journey talaga siya. And ikaw at ikaw pa rin talaga magiging kakampi mo. Yeah. But also naman, to support that, always be influenced by the right people. Choose the right people. Yung alam mong gusto ka rin makitang umangat sa buhay. Ang hirap kasi na ganun lalo sa industry natin. It's hard to know who's really for you or against you. So it's nice to always work with the right people, be friends with the right people, and also be influenced by the right people. Which is also sa mga tao natin na nanonood. Pwede ba yung talk show? Tapos yung talk show niya yung pang, Hindi nga gumagan. Billionaire News Channel. Same. This will connect sa Bar Boys. Talagang ipaglaban natin yung talagang nararapat para sa atin. Please, just like what si Kuya Kaloy said, don't give up. This film has a lot to say about whatever we are fighting for. And sana lahat ng mga dreams natin and lahat ng mga laban natin, we won't give up on it. Correct. 10 years ago, we left law school. Yes! And then, life happened. Watch Bar Boys After School in Cinemas Nationwide!